Hallelujah, 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 hallelujah. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang pamilya, bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po ng banal na Eucharistia. At alam natin mga kapatid na tayo ngayon ay nasa huling linggo na po ng karaniwang panahon. Dahil alam natin, ngayong Sabado, sisimulan po natin at papasok tayo sa panibagong panahon sa kalendaryo ng simbahan at ito po ang panahon ng Adbyento. Pero mga kapatid, kapag tayo po ay dumadako sa bandang huli po ng karaniwang panahon, tila pinapaalalahanan po tayo ng katapusan. At kasabay po ng pagpapaalala sa atin ng katapusan, patuloy din tayong pinapaalalahanan na ang lahat ng bagay lilipas. Naniniwala po ba kayo na ang lahat ng bagay ay tunay na lilipas? Kung titingnan po natin mga kapatid, kahit ang sarili nating katawan, dumadanas ng pagbabago at dumadanas ng paglipas. Tama po ba? Nung tayo po ay pinanganak, nung tayo ay sanggol, makinis ang ating mga balat. Pero darating ang panahon, yung kakinisan ng balat, ano pong mangyayari? Mangangulubot, magkaka-wrinkles. Dati po, itim na itim ang iyong buhok. Ngayon, kulay mais na. Bakit? Nagpakulay ka na ng buhok dahil puting-puti na ang iyong buhok.
Dati, ang iyong buhok ay makapal, pero darating ang panahon, numinipis ang buhok. Dati, mga kapatid, sa mga kababaihan, ang hugis ng iyong katawan ay hugis ng bote ng soft drinks. Pero sasabihin din naman ng ilan, hanggang ngayon naman, Father, hugis pa rin naman ng soft drinks, 1.5 lang. Lahat po ng bagay, lumilipas. Lahat naman talaga, naluluma. At bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa hapong ito? Kung napansin po natin sa pasimula ng ating ebanghelyo, ang mga tao ay nakatingin sa templo at manghang-mangha sa mga gintong nakalagay doon sa templo. At alam natin ng mga tao din naman ito ang nagbigay ng mga ginto na ito. Pero anong paalala sa kanila ng Panginoon? Darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tunay na ipinapaintindi sa atin ng Panginoon, lahat ng bagay magwawakas, lahat ng bagay maluluma, lahat ng bagay mawawala. Pwede mong sabihin ngayon, mga kapatid, na ikaw ay, sabihin natin, ikaw ay sikat, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ang pinag-uusapan. Pero tandaan mo din, mga kapatid, hindi habang buhay sikat ka. Hindi habang buhay ikaw ay nasa ibabaw. Darating ang Panginoon, darating ang panahon, manghihina ka. Pero mga kapatid, isang bagay lang po ang hindi lilipas. Isang bagay lang po ang hindi mawawala. At ano po ang hindi lilipas at mawawala, mga kapatid? Ang pag-ibig ng Diyos. At siguro, mga kapatid, yun po yung isang bagay na magandang mapanghawakan po natin. Kung nandiyan ang pag-ibig din ng Diyos, alam din natin lahat ng bagay lilipas at magtatapos. At ano po itong mga bagay na lilipas at magtatapos? Alam natin ang buhay po natin, mga kapatid, hindi po yan perpekto. Maraming pagkakataon, may problema tayo. Maraming pagkakataon, magkikahos tayo. Maraming pagkakataon na tunay tayong daranas ng pagsubok ng buhay. Pero anong paalala sa atin? Magtatapos din yan. Bakit? Dahil lahat ng bagay lilipas, pero ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, kailanman hindi mawawala. Ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, kailanman hindi maluluma. Ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, kailanman hindi lilipas. Kaya nga, mga kapatid, kung meron ng bagay na magtatapos, kasama na doon ang buhay natin. Kung meron mang isang bagay na magtatapos, kasama na doon yung katanyagan natin, kayamanan natin, lahat naman yan, hindi natin madadala sa buhay sa kabila. Pero kung lahat ng bagay tunay na magtatapos, paalala sa atin, kailanman ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, hindi mawawala. Ang pag-ibig sa iyo ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi mauubos at hindi lilipas. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, itaas po natin sa Panginoon yung mga bit-bit-bit natin mga problema at sana ho tunay itong matapos at matabunan ng pag-ibig ng Diyos. Yung mga hirap, yung mga sakit, yan ho yung pinalangin nating matapos dahil upang ito'y matabunan at malampasan ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya sa misang ito, mga kapatid, sa tulong po ng mahal na pong Jesus Nazareno, paalala sa atin, lahat ng bagay lilipas, lahat ng bagay may katapusan, pero ang pag-ibig at awa ng mahal na pong Jesus Nazareno, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.